Narito kong. Padala na niya. Kuhaan eh. Brad. Kuhaan eh. Nagtunol niya. Tulad ka? Hi guys, welcome sa ating channel, and for today's video guys ay papasok tayo sa isang butas ng ating ka-PH guys. So ayan, inanarit lang sa inyo guys ang about history nitong hukay nila guys. Actually guys ay ang butas na ito ay mula simula ay isa pala itong dito o dito yung kuweba na pinasok nila guys. So, ang una nito guys ay maliit lang na butas ito at meron pa pumapasok dito ng mga ibon, yung mga sayaw kung tawagin sa Bisaya guys. So, meron papasok dito, dalawang klase yung ibon ang papasok dito, yung maliliit na sayaw tapos yung mga malalaki. So, ibig sabihin guys ay meron siyang malaking kuweba na pwedeng tirahan ng mga ibon. So, sa kalaunan guys, sa pinatagal-tagal na panahon, siguro ay gumuho yung entrance ng kuweba. Wala na kaming makikitang ibon na pumapasok ayon sa mga taga rito guys. And then, merong isang araw merong dumating na treasure hunter na galing ibang bayan. Hinahanap nila yung isang kuweba na may pumapasok na ibon. So, yung sagot naman ng may-ari ay wala nang ibon na nakikitang pumasok. So, in-explore nila guys ito. Ayan, pumasok sila. Meron agad silang nakuhang mga bubog o yung mga buti sa ilalim. Buti, kahoy at merong buto. So, ibig sabihin guys, tinirahan ito dati ng mga ninuno o di kaya pinasukan ng Hapon. Kasi nga mayroong mga bote, buto ng tao at saka yung kahoy guys. Ayan. Tapos nung yung pala guys na yung palang treasure hunter na pumunta dito naghahanap, meron sila daladalang mga metal detectors at locator gadget at meron din silang scanner. So in-scan nila guys, yun nga, hindi lang nila matrabaho guys dahil nga ay sabi nila malalim na sa loob ng kuweba daw yung item. So ang gusto nila ay babakuin. Tapos ito namang may-ari ng lupa ay ayaw nilang ipabako ito guys dahil masisira po itong lugar nila. Kasi nga dikit-dikit yung bahay nila dito. Merong mga 10 yata na mga kabahayan dito guys sa isang bundok na ito guys. Tapos nung nag-usap sila daw na bakuin, ayaw naman nila na masira. So ayun, umatras yung mga treasure hunter. So ito guys, mapapansin natin na hinukay nila. Sinunod nila yung dating kuweba na dyan dadaan yung mga
sayaw o yung ibon na taga-kuweba guys. Ewan ko lang kung anong pangalan yun sa Tagalog guys. Yung sayaw, yung nasa kuweba nakatira. Tapos yan guys, continue watching lang guys at ididikit natin yung mga nasa ilalim. Baka nga ay meron tayong mahagip dyan na mga metal elements o yung metal object guys. Dahil nga ay positive naman siya sa mga signage kasi nga merong buto ng tao, merong bubog at meron siyang kahoy sa ilalim. So pumasok ako dyan, nakikita ko naman na talagang kuweba siya dati. Gumuho lang guys, na ano siya guys, na field na puno ng putik, pero yung mga bato naman ay mga natural na natural na stalactite, kaya hindi siya madaling guguho pag siyempre paghukay. Ayan, so yung mga binalbag nila dyan guys ay yung mga ano lang yung mga nakaharang lang na bato sa kuweba pero yung kadalasan ay putik at maliliit lang na bato, buhangin ang makukuha dyan. Kaso lang ang problema dyan ay may malakas na tubig kasi nga tag-ulan sa lugar na dyan, kaya hindi sila masyadong makapenetrate ng paghuhukay. So sa ilalim kailangan natin dyan ay metal detector, kaya gumamit ako ng isang metal detector na EPX. So itong EPX naman ay malalim-lalim na rin at very accurate po siya sa mga bakal at sa ginto guys. Ayan, keep on watching na lang at meron kayong mapapansin dyan sa video ko na meron siyang mahahagip bandang likuran ko guys, na may ano siya, butas na maliit kasyang tao lang. So parang papasok siya, kaya lang puno na siya ng lupa, putik. Yung malagkit na putik, puno siya guys. Dahil nga siyempre tagos-tagos ang mga butas dyan sa ilalim mula sa kuweba, mula sa breather, at nagmula din ang iba sa natural na cavity guys. So, dyan lumabas, kaya nga natabunan siya, hindi na makapasok yung mga ibon dyan. Wala itong masyadong edit. So hindi ito edited, hindi rin ito ano guys, scripted video. Talagang totoong explore. So talagang totoong exploration ito na pumasok ako, chinek ko yung area nila dahil nga ay meron sila nakuhang mga bubog, yung mga boting basag at may boto at meron pang uling guys. Kaya wala itong, hindi ito scripted at hindi ito just for vlog. Hindi ito just for vlog guys, kahit na hindi kayo mag-like, okay lang guys. Sinadya ko lang talagang i-share para rin na malaman nyo guys na anong mangyayari o anong meron dyan. So about history naman dito sa lupang ito guys, sa bayan na ito, ay meron dito daw isang general ng Hapon na nagngangalang Magayama, General Magayama. So si General Magayama naman, ayon sa aking research, ay na-assign po siya sa Cotabato City guys, kaya napadpad siya sa lugar na ito, karatig lungsod ng Cotabato guys. So dito siya nagbabaon ng kanyang mga kayamanan, at ang history pa ni Magayama ay sadyang gustong-gusto niya manirahan sa isang kuweba. So ibig sabihin, pag meron siyang makikitang kuweba, i-renovate niya guys. I-renovate niya gamit yung mga nahuli niyang mga Pinoy. Yan yung pinaghuhukay dyan sa mga kuweba guys. Ayon sa historical na aking ni-research guys. So ayan, napapansin ko na walang madidetect doon sa flooring o yung sa ibaba ng hukay ng ating katiits. Ay umakyat ako sa medyo itaas. So ang lalim naman ng butas nito guys ay tansa ko lang ay nasa 30 feet or pababa. So 20 to 30 feet
So ayan, umakyat ako ng nasa from the shortest siguro ay nasa 10 feet. Ayan guys, meron na tayong mapapansin dyan na isang butas na punong-puno ng putik. Tapos ginamit ko yung ATX para ma-confirm kung may mga bakal dyan o may load na guys. Pero ang likod ko naman o yung reading ko dyan ay talaga yan yung entrance o yung maliit na butas papunta doon sa kwarto guys o sa malaking butas yung tinitirahan nga ng mga ibon. Kasi nga dahil may history dyan at saka meron din nga HTM na nakuha sila dyan sa ilalim, yung mga bubog, buto at saka yung uling, yung kahoy, ibig sabihin may nakatira dyan o nakapasok dyan si Magayama, yung si General Magayama. Kasi nga full of historic yan yung lugar na yan. Saka sa paligid niyan marami na rin nakakuha o nakahits ng ginto. Kaya positive yan sa tingin ko guys. So keep on watching lang guys at stop ko na ang aking pagnanarit. Keep on watching and please like kung gusto niyo na mga exploration na ganito na walang masyadong edited pero hindi naman scripted. Shout out naman sa aking mga Runanian groups, ka-TH, yung mga sa TH group ko. Shout out rin kay Bukidnon TH, Bukidnon TV channel. Shout out din sa TH, PGR TH, ayan, kay Liam Oda. Ayan, shout out sa inyo dyan. Kay Ate Bon. And then sa aking kaibigan dyan sa General Santos City. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan, mga kaibigan ko dyan sa General Santos City. Ayan guys, keep on watching dahil i-edit ko dyan. Tapos next video nito ay i-detect ko rin, i-scan ko rin ito gamit ang ating 3D visualizer. Ayan, pinapalinisan ko lang yung sa ilalim tapos ipapatanggal ko yung mga metal doon, lalo na yung guys, yung submersible nila. So kailangan natin tanggalin para walang interruption ng metal. And guys, abangan nyo ang aking update na next video nito guys. Baka malinis na ito at maganda na rin tignan sa ilalim. Maayos na rin i-detect o baka nga ay makapasok na tayo dito sa pinakaloob nito guys. Basta sabihin ko sa inyo, maganda ang history nito kay General Magayama po itong treasure site na nandito guys. So mag-comment naman kayo guys kung anong i-comment nyo at pasensya na rin sa aking mga bashers na talagang walang magawang mang-bash lang talaga. So yun lang guys ang aking narration. Keep on watching. Kung gusto nyo guys, please like and share. Kami tayo ng luan daya. Ang kayo bangagan daya. Wala ay ko dito. Dito dai wala. Makta. Tayo ka.
Sige, libat mo doon. Iya. Ini ada si tadi tuh. Bagaimana? Dan lukis lalu, eh. Abot ng ginawa. Awot yung ginawag yun. Abot ng ginawa bisag. Well, pan. Punog tubig sila lang. Yung man. Bilang napog dito, no? Turang. Mantig, yung murag magas. Ipagas lang ko. Siya ang hapit ng ligo. Galing. Bagas? Dibagas? Yaba, yaba. Dibasi na na pati bilang. Tapi dito, ligo dito na. Ikaw na po yung gugas. Sabi na kong cameraman ay, sagasa po nun. Sabi ng lugat, lalo mo. Hindi nga.